Nahihibang ka na ba? Napakalakas naman ng loob mo para sumugod dito ng mag-isa. Ngayon, sasapitin mo rin ang naging kapalaran ng iyong ina. Mamamatay ka na! Mga hangal! Masyado niyo naman ako minamaliit. Ay tagal kong pinaghanda ng pagtutuos na ito. Humanda na kayo dahil uubusin ko kayong lahat! Biniyayaan tayo ng may kapal ng sariling pamilya na siyang tutulong sa paghubog sa ating pagkatao. Ngunit paano kung ang nakagisnan mong pamilya ay hindi mo naman talaga kauri? Hanggang saan ka dadalhin ng galit sa iyong puso kapag nalaman mo ang katotohanang babaunin mo habang buhay? Tunghayan natin ang kwento ni Aman na pupukaw sa ating mga isipan tungkol sa mga antingero at aswang. Isang maganda at mapagpalang araw sa inyo, Sir Froy at Karine. Pati na rin sa mga tagapakinig ninyong patuloy na sumusuporta sa inyong channel. Bago ang lahat, nagpapasalamat ako sa ibinigay ninyong oportunidad na makapagbahagi ako ng aking kwento sa inyong channel. Alam kong nakahanay itong pambihirang karanasan ko sa mga nilalamang kwento ng inyong channel, kaya't naglakas loob na akong sumulat sa inyo. Samahan niyo akong sariwain ang hindi ko malilimutang kwento tungkol sa mga aswang na naganap sa taong 1978. Noong 22 taong gulang pa lamang ako. Ako nga pala si Aman, isang ampon ng mga tradisyonal na katutubong mga gabot dito sa aming lugar sa Siquijor. Karamihan po sa miyembro ng aming pamilya ay kilala sa tawag na asog, na ang ibig sabihin ay lalaking babaylan o manggagamot na may pusong pambabae. Sa kabila ng katotohanan na hindi ko kailanman nakilala ang sarili kong mga magulang, napakasaya ko dahil nakaramdam ako ng pagmamahal ng isang pamilya sa mga kumupkup sa akin. At kung tutuusin, pinagpala pa rin ako dahil marami silang maituturing ko bilang ina at ama. Ekstraordinaryo ang aking pamilya dahil sa kanilang abilidad na manggamot. Nagagawa rin nilang makita ang mundo ng mga espiritu at makipag-usap sa mga gabay nila. Bukod doon, mayroon din silang espesyal na abilidad na tinatawag na remote viewing o pagpapalakbay ng kanilang diwa para makita ang isang lugar nang hindi ginagamit ang kanilang ordinaryong mga mata. Kaya bata pa lang ako ay nakahiligan ko ng sanayin ang abilidad ko sa remote viewing sa tulong ng aking ama-amahan na si Tatay Celso. Aman, may papahanap ulit ako sa iyo. Handa ka na ba? Opo, Tay. May tinago akong gamit sa ilalim ng aking kama. Ngayon, kung paglakbayin mo ang iyong diwa at alamin mo kung anong bagay na yon, alalahanin mo ang tinuro ko sa iyo. Ipikit mo ang iyong mga mata at bakantihin mo ang iyong isipan para maramdaman mo ang iyong intuisyon. Huminga ka ng malalim at hanapin mo ang bagay na yon gamit ang mga mata ng iyong isipan. Pulang libro po ang nakikita ko. Tama po ba, Tay? Tama. Walang dudang napakalaki talaga ng potensyal mo at siguradong magiging dalubhasa ka sa larangan ng panggagamot kapag ikay naging asog din katulad ko. Maraming salamat po sa pagsasanay sa akin, Tay. Pero pasensya ka na dahil hindi ko nakikita ang sarili ko na maging asog. Huwag niyo po sana masamain, ha. Alam niyo naman pong abot langit ang respeto ko sa inyo. Walang problema, anak. Kung saan ka magiging masaya ay susuportahan kita.
Malaki ang pasasalamat ko kay Tatay Celso dahil tinanggap niya ang mga desisyon ko para sa aking sarili. Nais kong ipagmalaki niya ako bilang anak niya, kaya itinuon ko ang aking atensyon kung saan ako mahusay sa pagbabatok. Isa itong tradisyonal na paraan ng paglalapat ng magagandang katutubong disenyo sa ating mga katawan. Kung sa kasalukuyang panahon ngayon, ito ang tinatawag na tattoo. Ito naman ang aking pinagkakitaan para sa pangtustos sa pangangailangan ng aming pamilya. Araw ng Biyernes, nang may mga dumayo sa aming tahanan para magpagamot sa pamamagitan ng hilot, ang ibang bisita naman ay nagpahula ng kanilang kapalaran at humingi ng tulong para makausap ang kanilang mga mahal sa buhay na namayapa na. Naging abala sina Tatay Celso sa pagtulong sa mga bisita. Sa totoo lang, napakasimple lang ng buhay namin noon dahil hindi naman talaga kami naghangad ng marangyang buhay. Ang importante sa amin ay may tahanan kaming masisilungan, damit na magpoprotekta sa aming mga balat, malinis na tubig na may inom, at masusustansyang pagkain na magpapalakas sa aming mga katawan at isipan. Meron kaming lahat ng mga nabanggit ko, kaya sa perspektibo ko ay tunay na masagana ang aming buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa mga nagtiwala kina Tatay Celso dahil ang kanilang donasyon ang bumuhay sa amin. Samantalang ako naman nung araw na yun ay nagkaroon ng marami-raming kliyente na kinailangan ng aking serbisyo sa pagbabatok. Karamihan sa kanila ay mga dati ko na ring kliyente na nagpabalik-balik sa aming tahanan. Nagustuhan raw kasi nila ang mga obra maestra ko na inalapat ko sa kanilang mga balat. At napakagaan lang din daw ng kamay ko, kaya hindi lubos ang sakit kapag pinukpok ko na ang kanilang mga balat. Karamihan sa kanila ay ginustong magpalagay ng tribal o katutubong disenyo sa likod. Sa naalala ko, ay nagkaroon ako ng 8 kliyente noong umagang yon at tumulong-tulong din ako kina Tatay Celso kapag nababakante ako. Sa madaling salita, ay napagod ang aking katawang lupa, kaya pagdating ng tanghali ay kumain na kami at nagpahinga na rin ako. Bandang 3:00 ng hapon sa araw na yon, nagpasya akong maglibot-libot sa kagubatan para makalanghap ng sariwang hangin. Maaga kasing natapos sina Tatay Celso sa panggagamot at ako naman ay wala na ring kliyente sa hapon. Kaya namasyal na rin ako. Sa tuwing nakikita ko ang ganda ng ating kalikasan, ay gumaganda ang araw ko at lumilinaw rin ang pag-isip na tila ba napaka-positibo ng enerhiya ng kagubatan. Kaya kapag may libreng oras ako, ay pumupunta talaga ako doon. Halos 15 minuto na ako naglalakad nang may makita akong isang matandang lalaki. Napansin ko agad ang kanyang mahaba at namumuting balbas. Nilapitan ko agad siya dahil tila'y nangangailangan siya ng tulong sa dami ng bubuhatin niyang kahoy, at nang makaharap ko na siya ay nalaman kong bulag pala ang kaliwa niyang mata. Nagpakilala ako sa kanya, sabay buhat sa mga natitira pang kahoy sa lupa. "Magandang hapon po, Manong. Ako po pala si Aman. Tulungan ko na po kayo magbuhat itong mga natitirang kahoy." "Ay, maraming salamat, iho. Mabuti naman at may makakatulong na ako. Sakto ang pagdating mo. Iniinda ko pa man din itong sakit ng likod ko ngayon. Abay, mukhang hulog ka ng langit sa akin." "Walang anuman po, Manong. Saan po ba ang bahay ninyo para maihatid ko na rin po kayo?" Doon ang bahay ko sa may kalagitnaan ng gubat. Halika't magkape muna tayo." Pumayag naman ako agad dahil mayroon sa kanyang kakaiba na pumukaw sa interes kong mas makilala pa siya.
Isa pa'y hindi ko rin lubos na maunawaan kung bakit magaan ang loob ko sa kanya na para bang matagal na kaming magkakilala. Sa mahaba-haba naming pagkukwentuhan namin ay naibahagi ko na sa kanya ang kwento ng aking buhay at ganun din naman siya sa akin. Nabanggit niya na mag-isa na lang siya ngayon sa buhay. Hindi sila nagkaanak ng kanyang asawa at matagal na itong patay. Binawian siya ng buhay nang maaksidente sila at si Mang Dionisio lamang ang nakaligtas. Sa pagdaan ng ilang linggo ay mas napalapit kami sa isa't isa, kaya madalas ko na siyang bisitahin sa kagubatan. Nalaman ko na isa rin siyang antingerong albularyo at naranasan niya ng maraming beses na makipagtunggali sa mga aswang gamit ang kanyang mga anting-anting at orasyon. Ipinaliwanag niya rin sa akin kung bakit bulag ang kanyang kaliwang mata. Ito pala ang sinapit niya sa isang engkwentro niya sa mga aswang noong kanyang kabataan. Tinusok pala ang kanyang mata ng kalaban niyang aswang gamit ang mahaba at matulis nitong kuko. Mabuti na lang ay magaling talaga siya sa pakikipaglaban at napatay niya pa rin ito sa kabila ng kabawasan sa kanyang paningin. Dito sa aming lugar, hindi lamang mga masasamang espiritu ang gumugulo sa amin, pati na rin ang mga aswang. Kaya walang duda na purong katotohanan lamang ang ibinahagi sa akin ni Mang Dionisio at lubos ko siyang hinangaan dahil sa kanyang tapang at kabutihan. Buo talaga ang loob niyang tumulong sa kapwa sa tuwing may nangangailangan. Sa kasamaang palad, hindi niya na nagawa pang makipaglaban sa mga aswang dahil sa sobrang katandaan at panghihina na ng kanyang katawan. Sinabi niya pa na hinihintay niya lang ang kanyang pagpanaw at ayaw niyang masayang ang kanyang mga kagamitan sa panggagamot. Kaya nagdesisyon siyang ibigay sa akin ang mga ito. Iniabot niya sa akin ang isang tela na punong-puno ng orasyon at dasal. Insinyas daw ang tawag dito. Pinaubayan na rin niya ang kanyang anting-anting na pangil lang kidlat. Ang mga kagamitang ito ay galing pa raw sa kanilang angkan ng mga albularyo at antingero. Pinagpasapasahan daw ang mga ito sa ilang nagdaang henerasyon. Ngunit wala siyang mapagbigyan nitong kadugo niya dahil wala siyang sariling anak. At ilang taon din siyang naghanap ng nararapat na tumanggap sa mga ito hanggang sa nakilala niya ako. Nakita niya raw ang sarili niya sa akin. Kaya gusto niya akong magpatuloy ng kanyang tungkulin sa pagsupil ng mga aswang upang hindi na makapagasik ng lagim ang mga kampon ng kadiliman. Ipinagtaka ko ang kanyang naging desisyon dahil hindi pa naman kami ganong katagal na magkakilala. Halos 4 na buwan pa lang kaming nagkakasama. Ngunit hindi ako nagdalawang isip at tinanggap ko ang mga ibinigay niya sa akin dahil gusto ko ring maprotektahan ang pamilya ko laban sa mga aswang. Marahil ay may mas mabigat pa siyang dahilan na hindi ko pumamuna dapat malaman. Binanggit niya na kailangan kong kabisaduhin ang mga orasyon at dasal na itinuro niya sa akin at ang mga nakalagay sa insinyas upang mapalakas ang bisa ng pangil ng kidlat. Ang anting-anting na ito ang magpapatibay ng aking pangangatawan at isipan. Kaya kailangan ko itong dasalan at orasyonan para siguradong maprotektahan ko ang aking sarili, pati na rin ang mga mahal ko sa buhay. Bilang pasasalamat, ay nilikhaan ko siya ng espesyal na disenyo na para lang talaga sa kanya. Inilapat ko yon sa kanyang braso, ang disenyong sisimbolo sa kanyang katapangan. Yun na pala ang huli naming pagkikita ni Mang Dionisio habang siya'y nabubuhay pa. Dahil makalipas lamang ang ilang araw ay pumanaw na si Mang Dionisio.
Nabigla ako sa mga pangyayari kaya humingi ako ng tulong kay Tatay Celso para makausap si Mang Dionisio sa kabilang buhay. Hindi man lamang kasi ako nakapagpaalam sa kanya ng personal. Pinagbigyan naman ako ni Tatay Celso para makapag-usap kami sa huling sandali. May ginawa si Tatay Celso na ritual upang makakonekta at makapaglakbay siya patungo sa mundo ng mga espiritu at para mahanap niya ang kaluluwa ni Mang Dionisio. Pinakalma ako ni Tatay para makatulog ako ng mahimbing. Sa panaginip ko pala, nagkita kami ni Mang Dionisio. Mang Dionisio! Salamat po't nagpakita kayo sa akin. Gusto lamang pong magpasalamat sa inyo sa paggabay sa akin. Pangako po na hindi ko sasayangin ang mga kaalaman na ibinahagi mo sa akin. Naniniwala ako sa kabutihan mo, Aman. Sigurado akong magbawagi ka laban sa mga masasamang nilalang. Dahil bukod tangis sa iyo ang pagkakaroon ng malakas na isipan at mabuting puso. Sigurado akong mas makikilala mo pa ang sarili mo sa pagdating na panahon. Ngayon ay inalapit ko sa ating may kapal ang iyong kaligtasan. Hanggang sa muli, Aman. Ginawa ko ang lahat para makabisado ang mga orasyon na ipinagkatiwala sa akin ni Mang Dionisio. Nagsanay ako ng nagsanay para mapalakas ang isip at katawan ko. Ang karamihan sa mga orasyon ay iminarka ko sa aking braso at dibdib. Ito ang aking naging paraan para mapatunayan kung gaano ako kadeterminado sa larangan ng pagiging antingero. Isa pa, pinalakbay ko rin ng pinalakbay ang aking diwa upang magamit ko rin ang abilidad na ito sa pakikipagtunggali sa mga aswang. Sa tingin ko'y malalamangan ko ang mga aswang kung magiging bihasa ako sa paggamit ng espesyal na abilidad sa remote viewing. Sinigurado ko rin na malalaman ko kaagad kapag may aswang na magtatangkang sumalakay sa amin. Naglagay ako sa maliit na garapon ng lana o langis na gawa sa nyog. Dinasalan ko ito pagpatak ng Biyernes Santo upang masigurado ang bisa nito. Kapag ito'y kumulo, ibig sabihin ay may aswang na umaaligid. Napakalinaw pa sa aking isip ang pinakaunang engkwentro ko sa mga aswang. Nangyari ito ng isang maulang gabi. Nabalot ng takot ang aming baryo nang sumugod ang dalawang kakaiba at nakakatakot na nilalang sa isang bahay malapit sa amin. Matatangkad ang mga ito na may mukha pang halimaw. Nanlilisik ang mga mata nito na tila handang-handang lapain ang kanilang mga bibiktimahin. Mayroon kasing buntis doon, kaya marahil ay mabango ito sa pang-amoy ng mga aswang. Hindi na ako nag-atubiling tulungan sila, kaya kinuha ko agad ang punyal na ibinigay sa akin ni Mang Dionisio. Yun daw ang ginagamit niya sa pagpatay ng mga aswang, at marami na rin siyang napuksa gamit yun. Nang mga oras na yun, ay ramdam na ramdam ko ang bisa ng anting-anting na pangil ng kidlat. Binigyan ako nito ng pambihirang lakas at bilis na hindi karaniwan sa isang ordinaryong tao. Oy! Mga halimaw! Akong harapin nyo! Oy! Isang hamak na antingero. Tingnan natin kung hanggang saan ang galing mo! Hinayaan ko ang dalawang aswang na sugurin ako. Ayoko magpadalos-dalos ng galaw para hindi ako mapahamak at makapag-isip ako ng malinaw. Sa pagkakaalala ko ay sabay nila akong inatake, pero nakailang ilag naman ako agad at nakahanap ako ng tsansang magpaulan ng sipa at suntok sa kanila. Nang matumba ang isang aswang, ay agad kong itinarak ng napakalalim sa kanyang dibdib ang aking punyal. Samantalang
ang isa naman ay nakatakas. Sinubukan ko itong habulin, ngunit bigla itong nagpalit ng anyo. Halos wala pang 2 segundo ay naging itim na aso ito na napakabilis tumakbo. Hindi man lang ako hiningal sa laban na yon, ngunit may kaunti akong mga kalmot mula sa mga halimaw na yon. Totoo ngang parang nagiging ibang tao ako dahil sa epekto sa akin ng pagiging antingero. Naging saksi ang aking mga kabaryo sa unang pagkakataon na nakapatay ako ng aswang. Dahil sa pangyayaring yun, naging bantog na ang pangalan ko sa aming baryo bilang antingerong mambabatok. Kaya sa tuwing may mga manggugulong mga aswang sa aming lugar, sa akin sila agad lumalapit para humingi ng tulong. Ipinarating ko na rin sa kanila ang mga kaalaman ko patungkol sa mga pangontra sa mga aswang. Sinabi ko sa kanila na kailangan nilang gumamit ng insenso, pawang, buntot pagi, krus, palaspas at asin sa kanilang mga tahanan upang pantaboy ng mga aswang. Marami sa aking mga kabaryo ang nagtiwala at sumuporta sa akin ng walang pag-aalinlangan. Ngunit meron ding may tumaas ang kilay at kinwestiyon ang aking kakayahan sa pagiging antingero. Para sa kanila ay nakakatsamba lang daw ako dahil mahihina at mababang uri pa lamang ng mga aswang ang mga napapatay ko. Dahil sa pagdududa nila sa akin, hindi sila sumunod sa aking mga suhestyon sa pagprotekta sa kanilang mga sarili laban sa mga aswang. Kaya patuloy pa rin ang paglabas-pasok ng mga nilalang ng dilim sa aming baryo dahil hindi lahat ng tao ay naniniwala sa akin at nagpakampante na lamang sa kabila ng peligro at banta sa kanilang mga buhay. Naging mataas ang respeto sa aming pamilya ng aming mga kabaryo. Para sa amin ni Tatay Celso, walang katumbas ang saya na aming nararamdaman dahil nakakatulong kami sa kapwa sa pamamagitan ng panggagamot at nakakapagsalba ako ng buhay ng mga inosenteng tao sa pagiging antingero. Sa katunayan pa nga niyan, ay mas dumami ang mga donasyon na natatanggap namin, kaya naramdaman din namin ang paggaan ng aming buhay. Hindi na namin kailangang magtipid ng todo, lalong-lalo na pagdating sa pagkain. Kahit pag gustuhin naming araw-araw kumain ng karne, ay magagawa na namin. Hindi kasi kami madalas makakain ng karne dahil mahal ang presyo nito sa palengke. Kaya palaging isda, gulay at prutas lamang ang aming kinukonsumo. Ngunit wala akong naging problema doon dahil masarap din ang mga yon sa aking panlasa at masustansya pa. Kaya lumaki naman akong may maayos na pangangatawan dahil hindi ako kailanman pinabayaan ng aking Tatay Celso. Kaya't ipinagpapasalamat ko na rin ang pagiging antingero ko sa kadahilan ng nagkaroon talaga ng magandang pagbabago dahil mas sumasagana pa ang aming pamumuhay. Sa kabila ng tagumpay na aming nararanasan, labis pa rin na ikinabahala ni Tatay Celso ang pagiging antingero ko dahil madalas akong may nakakasagupang mga aswang. Kaligtasan ko lang naman daw ang kanyang iniisip. Natatakot siya na baka dumating sa puntong mapuruhan ako ng aking mga kalaban at mapahamak ako. Ayaw niyang may mangyaring masama sa akin, kaya lagi niya akong tinatanong kung talaga bang ipagpapatuloy ko pa rin ang pagiging antingero. Naging matapat ako sa kanya at sinabi kong hindi ko na maiaalis sa aking sistema ang pagiging antingero at ito na ang nais kong gawin habang ako'y nabubuhay sa mundong ito. Hiniling kong magtiwala lamang siya sa akin dahil gagawin ko ang lahat para maingatan ang sarili ko, lalong-lalo na rin sila.
Hindi ako pwedeng bigla na lang maglaho sa mundong ito nang hindi ko pa nauubos ang lahi ng mga masasamang nilalang na yan. Mabigat man sa loob ni Tatay Celso, tinanggap niya ang desisyon ko na gampanan ang aking tungkulin bilang antingero. Sumapit na nga ang aking kaarawan. Napakasaya ko ng araw na yon dahil kumpleto at sama-sama kami ng pamilya ko. Pati mga kabaryo namin ay nakipagdiwang din kasama namin. Alas 10 ng umaga ay punong-puno na ng masasarap na pagkain ang aming lamesa. Marami rin ang dumalo at nagbigay ng kanilang mga regalo sa akin. Isa pang ikinatuwa ko ang mga musikerong tumugtog ng mga instrumento tulad ng gitara, ukulele, kulintang at bandurya. Sinabayan naman sila ng mga magagaling na mga ngawit sa aming baryo. Talaga namang namangha kami sa mga narinig naming magagandang awit na nagbigay buhay sa aking kaarawan. Kaya naman, taos-puso talaga ang pasasalamat ko sa kanilang lahat, lalong-lalo na sa aking pamilya. Alam ko kasing nag-ipon at naghanda talaga sila para mapasaya ako ng lubos sa aking kaarawan. Buong araw kaming nagkwentuhan, nag-inuman, nagkantahan at nagsayawan. Marami rin akong nakilala na nakapalitan ko ng mga kwento tungkol sa mga aswang. Interesado kasi sila sa pagiging antingero ko, kaya naibahagi rin nila ang kanilang mga kaalaman sa mga aswang. At nabanggit nila na may isang angkan ng malalakas at makapangyarihang mga aswang ang naninirahan sa aming lugar sa Siquijor. Usap-usapan na napakayaman ng kanilang pamilya, kaya nagagawa nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Kaya hanggang ngayon, wala pa talagang nakakabisto sa kanilang pamilya. Wala rin daw nakakaalam kung saang sulok sila ng Siquijor na mamalagi. Pero sa tingin ng karamihan, ay sinadya nilang magpalipat-lipat ng tirahan para masiguradong hindi sila masundan ng kung sino man. Hindi na rin ako nagulat sa usap-usapan na yon. Nabanggit na rin kasi sa akin ni Mang Dionisio noon na may mga matataas na uri pa ng mga aswang na hindi basta-bastang binubunyag ang kanilang katauhan. Karamihan daw sa kanyang mga nakasagupa ay mga alipores na sunod-sunuran lamang sa mga matataas na uri ng aswang. Ang mga ito ang naghahanap ng labang loob at dugo ng mga taong makukonsumo ng kanilang mga pinuno. Ang mga makapangyarihang aswang na ito ay hindi rin daw basta-bastang kumakain ng laman ng kung sino-sino lang. Kaya sinisigurado ng kanilang mga alipores na ang kakainin ng mga aswang ay may mga malulusog na pangangatawan at walang kahit anong sakit. Tinapos ko agad ang usapan tungkol sa aswang. Pagkabahagi nila ng kanilang mga kwento tungkol dito, dahil ayoko mabalot ng takot at negatibong enerhiya ang araw na yon. Sa perspektibo ko ay espesyal ang araw na yon, hindi lamang dahil kaarawan ko, kundi pati na rin ang pagtipon-tipon at pagkakaroon namin ng mga bagong kaibigan. Kaya kahit medyo sintonado ako, ay nagpresenta na akong kumanta para mapagaan ang loob ng isa't isa. Ang ibang makakulit na binatang dumalo sa aking kaarawan ay nagsimula na ring magpatawa, kaya bumalik ulit ang sigla ng lahat. Mag-aalas 7 na ng gabi nang matapos ang selebrasyon ng aking kaarawan. Handa na umuwi sa kanya-kanyang tahanan ang aming mga bisita, kaya nagsimula na ring magpaalam at magpasalamat sa kanila. Hindi naman sila hinayaang umuwi ng gutom, kaya inaya namin silang maghapunan at pinadalhan na rin namin sila ng mapapasalubong sa kanilang pamilya. Napansin namin na ang iba sa kanila ay nalasing sa hinanda naming lambanog, kaya pagkatapos ng hapunan ay nagdesisyon sina Tatay Celso na alalayan sila pauwi.
Ako naman ay nagpaiwan muna sa bahay para asikasuhin pa ang mga natitirang bisita at para makapagsimula na rin magligpit. Sa kalagitnaan ng paghihintay sa mga susundo sa kanilang bisita, naalarma ako sa aking narinig na sigawan sa labas ng bahay. May bumanggit kasi sa pangalan ko habang humahagulgol ito. Hindi ako mapakali dahil sa matinding kaba kong naramdaman. Kaya lumabas agad ako para malaman kung anong nangyari. Ano pong nangyari sa inyo? Ano po bang problema? Aman, sinugod kami ng mga aswang. Nakalimutan kasi naming dalhin ng mga pangontrag binigay mo sa amin. Aman, si Tatay Celso. Hindi na nakatapos magsalita ang isang asog na kasama ni Tatay Celso. Nagtatakbo agad ako nang matanugan ko ang matindi niyang pag-aalala. Alam kong kailangan kong magmadali dahil baka mahuli na ang lahat at hindi ko na maisalba ang buhay ni Tatay Celso. Pagdating ko sa may labas lamang ng aming baryo, ay nakita ko agad ang aming mga panauhin na dapat ay uuwi na at hinarang ng mga aswang. Nagimbal at nanghina ako sa aking nakita nang makalapit na ako sa kanila. Si Tatay Celso na nakahandusay sa lapag, wakwak ang buong dibdib na halos makalabas na ang kanyang lamang loob. Namatay siya nang nakadilat ang mga mata nang walang kalaban-laban. Patay na ang pinakamamahal kong ama. Pinatay siya ng mga lintik na aswang. Marahil ay naghiganti sa akin dahil ilang mga kauri na rin nila ang pinagpupuksa ko. Maligayang karawan, Antingerong Aman. Sana'y nagustuhan mo ang regalo namin sa iyo. Ngayon, kahit papano'y naipagiganti na namin ang aming mga kalahing pinatay mo. Kaya sigurado kong hindi mo makakalimutan ng kaarawan mo ito. Tama ka. Hindi ko makakalimutan ang gabing ito dahil ngayon makikilala nyo ang taong halimaw na uubos sa lahi ninyo. Winakasan niyo ang buhay ng mga inosenteng tao para lang sa pansarili ninyong kagustuhan. At pati ngayon, dinamay niyo ang pamilya ko. Sa totoo lang, sinubukan ko intindihin ang pangangailangan at ipinaglalaban ng lahi ninyo. Pero ngayon, wala na ako kahit sinong sasantuhin sa inyo. Lahat kayo ng mga kauri mo, papatayin ko! Noon ko hinayaan silang maunang sumugod sa akin. Pero sa mga oras na ito ay iba ang sitwasyon. Umiral sa akin ang galit at isa lang ang nasa isip ko. Pagdudusahin ko ang pumatay sa aking Tatay Celso. Papatayin ko sila pa konti-konti nang makaramdam sila ng matinding sakit na tatagos hanggang sa kanilang mga halang na kaluluwa. Sa kalagitnaan ng aming laban ay biglang tumigil sa paggalaw ang mga aswang na tila ay naparalisa ang kanilang mga katawan. Nagbitaw ng mga kinakagulat kong salita ang isa sa kanila. Sinabi nito, hindi raw ako ordinaryong tao at kauri nila ako. Nakita raw kasi nila ang malaking balat ko sa likod na tanging ang mga may lahing aswang lang ang mayroon. At naamoy nila ang dugong nananalaytay sa aking katawan na nagpapahiwatig ng katotohanang anak daw ako ng isa sa kanilang mga pinuno na si Gilberto. Matatalas kasi ang pang-amoy at paningin ng mga aswang. Kaya ang hindi kayang makita ng ordinaryong mga mata ng tao ay malinaw sa kanilang paningin. Pinilit nila akong sumama sa kanya at kung hindi raw ako aanib sa kanila ay magiging ganap na aswang ay papatayin nila ako dahil wala akong silbi sa kanilang angkan. Ngunit nagmatigas ako at hindi pumayag dahil masahol pa sa demonyo ang tingin ko sa kanila. Hindi ko hinayaan na makatakas pa ang mga aswang na yon, kaya winakasan ko na agad ang kanilang buhay.
8 buhay ang nawala nung gabing yun. Kabilang na doon ang aking tatay Celso. Hindi ko lubos maunawaan ang naramdaman ko ng gabing yun. Halo-halong sakit, puot at kalituhan ang aking naranasan. May para bang nagising na nakakatakot na halimaw sa loob ko at nagpupumilit kumawala para pumatay pa ng mas marami pang aswang upang maubos na talaga ang kanilang lahi. Kahit ako mismo ay natakot sa sarili ko dahil hindi ko alam noon kung hanggang saan ang kaya ko pang gawin. Inuwi ko sa amin ang bangkay ng aking tatay Celso para mapaglamayan at makapagluksa kami. Awang-awa ako sa sinapit ng aking ama. Napakabrutal ng paraan ng pagpatay sa kanya dahil bukod sa wakwak ang dibdib nito at nakalabas na ang kanyang mga lamang loob, hindi mo rin makikilala ang kanyang muka dahil basag ang bungo nito. Kahit ngayon na habang ikinikwento ko ito ay nasasaktan pa rin ako. Hindi ko maialis sa aking isipan ang sinabi ng isang aswang na nakaharap ko. Talagang natuliro ako at hindi na ako nakapagpigil pa. Kaya inalam ko ang katotohanan sa aking pagkatao. Noong mga oras na yon, ay isa lang ang aking kahilingan. Sana ay walang katotohanan ang mga sinabi niya dahil hindi ko alam kung makakayanan ko pang lumaban. Kinausap ko ang taong malapit din sa aking puso na si Kuya Fernan na isa ring asog na kasama namin sa aming tahanan para malinawan ang aking sitwasyon. At doon ko na nga nalaman ang totoong kwento ng buhay ko. Nagmula pala ako sa angkan ng mga aswang na may matataas na ranggo. Ngunit ang ina ko'y hindi matanggap ang kanyang kapalaran na maging ganap na aswang. Hindi naman daw kasi lahat ng may dugong aswang ay nais maging aswang. Nung mabuntis siya ng ama kong isa sa mga pinuno ng mga aswang, plinano niyang tumakas pagkatapos niya akong iluwal sa mundong ito. At nagtagumpay nga siya dahil naibigay niya ako sa aking itinuturing na pamilya ngayon. Dahil sa matinding galit ng angkan ko, pinatay nila ang ina ko nang wala siyang kalaban-laban. Malaking insulto raw sa kanila na ibinigay ako ng ina ko sa isa sa kanilang mga kalaban. Wala ring nagawa ang pagiging pinuno ng ama ko kahit patunay naman silang nagmahalan ng aking ina. Kaya ngayon, pinaghahanap daw nila ako upang gawing ganap na kauri nila. At kung aayawan ko ang aking tungkulin bilang anak ng pinuno ng mga aswang, papatayin din nila ako dahil wala raw puwang ang mga katulad ko sa mundong ito. Kung paano raw nila pinatay ang ina ko, ay ganon din ang aking sasapitin. Mayroon din palang malalim na koneksyon si Mang Dionisio sa aking ama dahil naging matalik silang magkaibigan sa kabila ng pagiging magkalaban ng mga angkan nito. Inilihim nila ang pagkakaibigan nila dahil siguradong magdudulot ito ng malaking gulo sa mga angkan nila at dadanak ang napakaraming dugo. Matagal na raw akong pinagmamasdan ng ama ko, ngunit hindi siya pwedeng lumapit sa akin para maingatan ako laban sa aming mga kalahi. Kaya pinaubaya niya ako kay Mang Dionisio. Alam niya raw kasi na likas akong matulungin dahil sa may mabuti akong puso at sigurado siyang mapapansin ko si Mang Dionisio na nangangailangan ng tulong. Sinadya ng ama kong makilala ko si Mang Dionisio at alam niyang mapapalapit ang loob namin sa isa't isa. Pinlano at ginawa niya ang lahat ng ito para malaman ko ang mga sikretong pamuksa sa mga aswang at ang kanilang mga kahinaan. Pag dumating ang araw na matuntun nila ako, ay may pagtatanggol ko ang aking sarili. Hindi naman daw dapat na magtago lang ako habang buhay at kailangan ko ring lumaban at maging matapang
Naniniwala raw ang aking ama na balang araw ay malalaman ko ang buong katotohanan at dumating na ngayon. Hindi naman daw nagdalawang isip ang mga asog na kupkupin ako at mahalin bilang tunay nilang kapamilya. Naramdaman daw nilang may mabuting puso ako katulad ng aking ina at sigurado silang dumating man ang araw na malaman kong may lahi akong aswang, ay pipiliin ko pa rin ang kabutihan. Pipiliin ko pa rin mabuhay na naaayon sa mga salita ng Diyos. Ngunit hindi ako sigurado nung mga panahon na yun kung ganun pa rin ang gusto kong mangyari sa buhay ko dahil ang nais ko ay maghiganti. Nilamon na kasi ako ng matinding puot sa aking puso. Hindi lang pala isa ang nawala sa akin, pati na rin pala ang aking ina. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay alang-alang sa aking kaligtasan at ang katotohanan na ang pinakamumuhian kong mga nilalang ay kauri ko pala. Halos isumpa ko ang aking sarili sa aking mga nalaman. Sa totoo lang, pati sarili ko ay gusto ko na ring patayin. Ngunit pinaintindi sa akin ni Kuya Fernan na wala naman akong ginawang kasalanan, kaya hindi ko dapat sisihin ang aking sarili. Hindi ko na rin mababago ang katotohanan na nagmula ako sa angkan ng mga aswang. Pero ako pa rin ang magdedesisyon sa sarili kong kapalaran kung ipagpapatuloy ko ba ang pagiging mabuting tao o itutulad ko na rin ang sarili ko sa kanila. Kahit papaano ay nahimasmasan ako at itinigil ko ang aking planong magpatiwakal. Ngunit hindi maghihilom ang mga sugat sa aking puso sa mga magagandang salita lamang. Litong-lito ang isip ko ng mga oras na yon, pero hindi ko pa rin itinigil ang plano kong maghiganti sa kanila. Nalaman kong sinunog pala ang bangkay ng aking ina sa kagubatan na madalas kong puntahan at kung saan din nanirahan si Mang Dionisio. Napakasakit lang para sa akin dahil wala man lang akong puntod na mapupuntahan. Pero alam kong naroon lamang ang kaluluwa ng aking ina. Kaya pala sa tuwing magpupunta ako doon, napakagaan ng loob ko para bang ang kagubatan ay tahanan ko rin. Dahil ito pala sa enerhiya ng aking butihing ina na mas lalong nagpaganda at nagpapayapa sa kagubatan. Nagdesisyon akong pumunta doon para maramdaman ang presensya ng aking ina. Sigurado kasi akong gagaan ang loob ko at kahit papaano'y mapapawi ang lungkot ko sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay. Pagdating ko doon, ay pumitas ako ng mga bulaklak para ialay sa kanyang kaluluwa. Ramdam ko sa aking puso na kahit hindi ko pa siya nakikilala, ay mahal na mahal ko siya. Nagtagal ako doon ng ilang oras para magkarga ng positibong enerhiya na magbibigay lakas sa aking pangangatawan at isipan. Kaya umupo ako sa tabi ng isang malaking puno para magmeditasyon at bakantehin ang aking isipan at magpagpag ng negatibong enerhiya sa aking katawan. Pagkatapos lamang ng ilang minutong pagtahimik ng aking isipan ay nakatulog na ako. At sa aking panaginip, nagpakita ang mahal kong ina. Labis ang saya ko nang makita ko ang kanyang maaliwalas na mukha. Unang sulyap ko pa lamang sa kanya ay alam kong siya ang aking ina. Naramdaman ko ang matinding lukso ng dugo, kaya niyakap ko siya agad. Umiyak ako ng umiyak na para bang isa akong sanggol na naghahanap ng pag-aaruga ng kanyang ina. Binilinan niya akong kilalanin ang aking sariling ama para matulungan niya ako sa pagkikipaglaban sa mga kapwa naming aswang dahil ang nais niya ay matuldukan na ang kasamaan ng kanilang angkan. Wala naman daw akong ibang magagawa kundi ang lumaban dahil kung hindi
gagawin din nila sa akin ang sinapit ng nanay ko sa kanilang kamay. Pero lubos pa rin siyang nag-aalala sa aking kaligtasan. Masakit sa kanya bilang ina na makitang nahihirapan ang kanyang pinakamamahal na anak, kaya't pinag-ingat niya ako at pinaalam niya ulit sa akin ang kahinaan ng mga aswang. Mabibilis daw kumilos at malalakas ang mga ito. Pero kapag tinamaan ko raw ang mga ito sa dibdib, ay siguradong masasaktan ang mga ito at panandaliang mababawasan ang kakayahan ng mga ito. May kakayahan din silang hilumin nang wala pang 1 minuto ang mga sugat sa kanilang katawan. Kaya raw ay dapat mapuruhan ko na talaga ang mga ito sa dibdib para sigurado na ang kanilang kamatayan. Nang magising ako, ay ramdam ko pa rin ang presensya ng aking ina. Sigurado rin akong kasama ko siya sa laban na ito. Bago ako umalis sa kagubatan, ay inorasyonan ko muli ang aking anting-anting at pati na rin ang punyal na gagamitin ko sa pakikipaglaban. Walang kasiguraduhan ang pagkapanalo ko sa laban na ito. Ngunit buo ang aking loob na wawakasan ko na ang kanilang kasamaan at lalong-lalo na upang maipagiganti ang aking ina at ang aking tatay Celso, pati na rin ang mga inosenteng buhay na nasayang. Umuwi ako sa aming tahanan para magpatulong kay Kuya Fernan na tuntunin ang kuta ng mga aswang sa pamamagitan ng remote viewing. Natuklasan ko na 4 na baryo ang aming pagitan mula dito sa aming tahanan. Sinubukan akong pigilan ni Kuya Fernan sa takot niyang mamatay ako sa labanan. Pero hindi na ako nagpaawat pa. Nang malaman niyang buong-buo ang loob kong isagawa ang aking plano, ay tinawag niya ang lahat ng gabay ng mga asog sa espiritual na mundo upang alalayan ako sa magaganap na laban. Ang ipinangako ng mga gabay ay gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya na hilumin ang aking mga tatamuhing sugat sa laban. Alam din kasi ng mga gabay na hindi lang ordinaryong aswang ang aking makakalaban. Hindi ko pa rin nakalimutan ang matinding pagkasuklam sa aking mga kauri dahil sa idinulot nilang sakit, hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa mga biniktima nila. Labis ang sakit mawalan ng minamahal dahil tayo mismo ay mawawalan na rin ng ganang mabuhay. Mahirap na magpatuloy sa buhay kung ang mga taong naging dahilan ng ating paggising ay wala na sa ating piling. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa at sumugod na ako sa teritoryo ng mga aswang. Wala akong pakialam kung anuman ang mangyari sa akin. Handa kong isakripisyo ang aking buhay basta magawa ko ang tungkulin ng isang antingero na wakasan ang kasamaan ng masasamang nilalang at higit sa lahat ay makapaghiganti ako. Pagdating ko'y sinalubong agad ako ng mga nanggagalaiting aswang na pinapangunahan ni Isagani, kapatid ng aking ama, para bang inaasahan talaga nila ang aking pagdating. Nahihibang ka na ba? Napakalakas naman ng loob mo para sumugod dito na mag-isa. Ngayon, sasapitin mo rin ang naging kapalaran ng iyong ina. Mga hangal, masyado nyo naman akong minamaliit. Kahit tagal kong pinaghandaan ang pagtutuos na ito, humanda na kayo dahil uubusin ko kayong lahat. Binigyan ka namin ng pagkakataon, pero pinili mo ang landas ng pagiging isang hamak na antigero. Ang pagtalikod mo sa ating angkan ang siyang magiging dahilan ng iyong kamatayan. Wala na akong pakialam kahit pamangkin pa kita. Papatayin kita dahil wala kang pakinabang sa mundong ito. Pagkatapos ko sa iyo, ay isusunod ko naman ng buong pamilya mo. Wala akong ititira kahit isa man sa inyo. Ang dami mo namang satsat!
Hinugot ko ang aking punyal at sinubukan kong itarak ito sa dibdib ni Isagani. Ikinagulantang ko dahil agad siyang nakailag at hindi ko man lang siya nadaplisan kahit kaunti. Totoo ngang ibang klase ang bilis ng aswang na ito. Sinugod ko siya ng paulit-ulit at hindi ko man lang namalayan na tuluyan na siyang nakalayo sa akin. Yan lang ba ang kaya mo, Antigyero? Sa tingin mo ba'y makakalabas ka pa dito ng buhay? Mga Lipores, sugod! Sa totoo lang, wala akong binatbat sa labanan namin ni Isagani. Nang puntong yon, hindi ko alam kung paano ko sila tatalunin. Dihado ako dahil mag-isa lamang ako laban sa 20 aswang na kaharap ko. Ngunit hindi ako napanghinaan ng loob dahil alam kong ginagabayan ako ng mga taong nagmamahal sa akin ng lubos. Hindi ako pababayaan ng aking ina, Tatay Celso at Mang Dionisio, lalong-lalo na ng Diyos. Buo ang loob kong isakatuparan ng aking plano, ang wakasan ang kanilang kasamaan. Huminga ako ng malalim at kinalma ang sarili ko upang magamit ko ng husto ang aking abilidad sa remote viewing. Kinailangan ko malaman ang bawat galaw ng mga aswang na pasugod sa akin gamit ang mata ng aking isipan. Bago pa man kumilos ang mga kalaban ko, ay alam ko na agad kung sang parte ng katawan ko ang aatakihin nila. Kaya kabisado ko na rin kung paano ako iilag at aatake. Sa determinasyon kong magapi ang mga ito, ay nailabas ko ang mas malakas at mabilis na bersyon ng sarili ko. Malinaw pa sa aking isipan na 10 aswang ang napatay ko. Ngunit sa puntong ito ay tuluyan ng napagod ang katawang lupa ko. Nabugbog na rin kasi ang katawan ko ng iba kong kalaban kaya nanghina ako. May mga tama rin ako kaya halos maligo na ako sa aking sariling tugo. Naging mabagal ang pagpapagaling ng mga gabay ng asog dahil na rin sa lalim at dami ng aking mga sugat. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Alam kong mananalo ako. Hindi ko lang nalaman agad kung paano, pero alam ko sa sarili kong mananalo ang kabutihan laban sa kasamaan. Tumawa ng napakalakas si Isagani habang pinapanood niya na dumanak ang aking dugo. Lumapit siya sa akin para atakihin ako. Tumalsik ako ng ilang beses sa simpleng pagtulak niya lamang at hindi na ako nakabira ng suntok. Halos madurog ang buto ko sa pag-apak niya sa aking dibdib. Sinubukan kong makawala, ngunit nabigo ako. Napakalakas talaga ng puwersa niya. Hindi ako makatayo. Nakahandusay na lamang ako habang patuloy ang pagdurugo ng aking muka at katawan. Akala ko ay yun na ang katapusan ko nang may isang matipunong lalaking dumating at nakipaglaban. Nagtaka ako sa nangyari dahil napakalinaw naman na isa rin siyang aswang. Isang ganap na aswang na napakalakas at bilis din. Nang mapatay niya na ang lahat ng alipores ni Isagani, bigla niyang tinawag ang pangalan nito. Hayop ka, Isagani! Talaga bang sagad-sagaran na ang pagkahalang ng bituka mo? Sarili mong pamangkin papatayin mo? Gilberto, nandito ka pala. Buti naman ay nakatakas ka sa pagkulong ko sa'yo. Ngayon masasaksihan mo ang pagpatay ko sa anak mo na salot sa ating angkan. Ayaw niyang sumama sa atin, kaya dapat mamatay na lang siya. At ikaw, Gilberto, kung ahadlangan mo ang aking kagustuhan, ay hindi ako magdadalawang isip na isunod ka sa impyerno. Ako ang harapin mo, wag ang anak ko. Sa puntong yun, ay ikinagulat ko ang natunghayan kong labanan ng 2 malakas na aswang. Halos hindi ko masundan ang mga galaw nila. Pero isa lang ang alam ko, determinado talaga silang patayin ng isa't isa. Sa harap ko
ay nagpapalit-palit sila ng anyo. Naging itim na aso at baboy ramo nang may hindi pangkaraniwang laki ang magkapatid na aswang. Napansin kong napupuruhan na ang aking ama at pakonti-konti na siyang nangihina, pero patuloy pa rin siya sa pag-atake at pagsangga. Nakita kong ginawa niyang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan ako. Determinado siyang isalba ang buhay ko. Paulit-ulit na ang pagbagsak ng aking ama. Ang ibig sabihin lamang nun ay natatalo na siya ng kanyang kapatid. Malakas na suntok, sipa at kalmot ang magkakasunod na binitawan ni Isagani na naglagay sa aking ama sa bingit ng kamatayan. Sinabi ko naman sa iyo, Gilberto, na huwag ka nang makikialam sa mga plano ko. Kung gusto kong patayin ang anak mo, gagawin ko. Ngayon na humahadlang ka sa kagustuhan ko, uunahin na kitang patayin dahil noon pa man ay wala ka na rin talagang kwentang pinuno. Di ko nga lubos maisip kung paano ka napili ng mga magulang natin na pamunuan ng angkan natin. Mahina ka at wala kang binatbat sa akin. Isa ka lamang langaw na pakalat-kalat sa paningin ko. Ako na lamang ang patayin mo. Pakiusap, huwag mo na idamay ang anak ko. Hayaan mo siyang mabuhay ng matagal na panahon, kapalit ng buhay ko. Naramdaman ko ang pagbalik ng aking lakas at bilis. Marahil ay dahil ito sa mga gabay ng mga asog na tumulong hilumin ang aking mga sugat. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at pinulot ko ang aking punyal at iginugol ko ang aking buong enerhiya sa pagsugod ng mabilis habang abala siya sa pag-iinsulto sa aking ama. Tumakbo ako ng napakabilis nang makasigurado ako na hindi ako mapapansin ni Isagani. Agad kong itinurok sa likod ni Isagani ang aking punyal na punong-puno ng orasyon na pupuksa sa kahit anong uri ng aswang. Natumba siya at dali-dali ko siyang sinaksak pa ng 3 beses sa dibdib para masigurado ang kanyang kamatayan. Nilapitan ko agad ang aking ama para tignan ang kalagayan niya. Kaya pala siya nakahandusay dahil halos warak na ang kanyang tiyan. Napakaraming dugo na rin ang nawala sa kanya. Sa madaling salita, nasa bingit na nakamatayan ng aking ama nang kinausap niya ako. Nagagalak akong makilala ka, anak. Patawarin mo ako dahil ngayon lang ako nagpakita sa iyo. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Handa akong isakripisyo ang lahat para sa iyo. Ngayon na ubos na ang ating lahi. Wala nang manggugulo sa iyo at nakagisnan mong pamilya. Malaya ka na kahit anong gusto mong tahakin na landas. Susuportahan ka namin ni Namang Dionisio kahit nasa kabilang buhay na kami. Patawad dahil hindi ka man lang namin naalagaan ng ina mo. Patawad dahil kaming mga kinamumuhian mong aswang ang naging magulang mo. Patawad, Aman, anak ko. Mahal na mahal kita. Yun ang una at huling mga salitang narinig ko sa aking ama. Pakiramdam ko ng mga oras na yun ay kumpleto na ako dahil alam ko na ang aking buong pagkatao. Bago siya malagutan ng hininga, naiparating ko sa kanya na mahal ko siya kahit hindi kami nagkasama. Tatay ko siya, kaya mahal ko siya. Hindi niya dapat sisihin ang kanyang sarili sa mga nangyari sa akin dahil hindi naman niya kasalanan na maging aswang siya. Hindi niya mapipili ang angkan na pinagmulan niya dahil iisang dugo lamang ang nananalaytay sa kanilang mga sistema. Sa kabila ng katotohanan na nagmula ako sa angkan ng mga aswang, tinanggap ko ang aking sarili. Yun lamang ang paraan para mabuhay ako ng totoong masaya at mapayapa. Lubos ang pagpapasalamat ko sa aking ama dahil isinalba niya ako hindi lamang sa mga aswang, kundi pati na rin sa sarili ko dahil tinulungan niya ako mapakawalan ang galit sa aking puso. Binawian siya ng buhay
sa mga braso ko. Doon ko napagtanto na hindi lahat ng mga aswang ay lubos na masasama. Nalaman ko rin ang nais kong tahaking landas. Yon ay pagiging mabuting antingerong mambabatok. Handa akong tulungan ang mga nangangailangan sa akin bilang antingero at mambabatok. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ay umuwi ako sa aking pamilya ng mga asog para ipagpatuloy ang aking buhay. Sa wakas ay tapos na ang pangangamba ng aming baryo at nabuhay na kami ng matiwasay. Sigurado akong labis ang kasiyahan ni na Tatay Celso dahil hindi na kami malilimitahan sa aming mga galaw at maraming oportunidad ang darating para mas maiangat pa namin ang aming mga sarili. Ang ibig kong sabihin ay pinili ko ring makapag-aral para madagdagan ang aking karunungan na magagamit ko para sa sarili ko naman ang matulungan ko. Ngunit kung sakaling magkaroon ulit ng peligro dahil sa mga aswang, naging handa pa rin akong supilin sila. Ngayong matanda na ako, masasabi kong nagtagumpay ako dahil nabuhay na ako ayon sa mga magaganda at mabubuting salita ng Diyos. Nakapagtapos ako ng pag-aaral, nagkaroon ng magandang trabaho bilang guro at nagkaroon ng sariling pamilya. Itinuro ko rin pala sa aking mga anak at apo ang tradisyonal na paraan ng pambabatok. Tungkol naman sa pagiging antingero, hindi ko pa malaman kung kanino ko talaga ipapamana ang mga ito. Katulad ni Mang Dionisio, kailangan ko ring maramdaman kung sino ang karapat-dapat na makakatanggap ng mga kaalaman ko sa pagiging antingero. Sa ngayon, patuloy pa rin ako sa pag-alam kung kanino ko ibibigay ang mga ito. Malalaman ko rin ito sa tamang panahon kung kailan handa na siyang yakapin ang pagiging antingero. Isa lang ang sigurado ako, hindi ko hahayaan na walang magmana ng mga ito. Dito ko na lamang tatapusin ang aking kwento. Sana ay nagustuhan niyo ito at may napulot kayong aral. Hiling ko'y pagpalain kayong lahat ng ating may kapal. Maraming salamat sa pakikinig. Wakas.